I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, nag-umpisa na po ang Pangulo. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, inuumpisahan niya na sa BIR. Ayan o, nakikita niya? O, sabi dito ni BIR Commissioner Lumagi, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, magsasagawa ang BIR ng investigasyon at audit sa mga kontraktor na ito. Titingnan natin kung tama ang buwis na inire-report ng mga contractors mula sa mga flood control project at sa iba pang nilang government projects. Palagay ko malabo mangyari yan, Commissioner. Ayan na nga, laki nga ang kickback nila. Magbabayad pa kaya sila? Well, I think sa ngayon, medyo magkanda o gaga sila magbabayad. Kasi natitrigger sila eh. Alam nila kasi. Sinita na sila ng Pangulo. For sure yan. Pero malalaman din yan mga kababayan kung ilang taon ba sila na nagbabayad. Kung every year ba or every month. Depende, no? Pero dito natin makikita sa resulta ng investigasyon ng BIR at saka mga iba pa. Pag ito hindi talaga nagbabayad, wala na. Sigurado yan. May kalalagyan talaga sila mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Ang Pangulo tahimik lang po yan. Yan ang laging sinasabi natin. Pinapairal niya lagi kung ano po ang nakasaad sa batas. Yan ang maganda kay Pangulong Marcos Jr. Proseso lagi. Due process, ika nga. Para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo. BIR, sisilipin buwis sa flood controls, pasaway na kontraktor, bye sa tax clearance agay. Ayan, nasabi po ng Abante, August 23, 2025. Sabi dito mga kababayan, nagbabala ang Bureau of Internal Revenue, BIR sa mga contractors ng flood control projects na may hindi sumusunod sa pagbabayad ng buwis, posibleng mawala ng tax clearance certificate na madidisqualify ka sa kanila pagsali ng mga public bidding. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., magpapatupad ang ahensya ng investigasyon laban sa mga kontratistang sangkot umano sa mga anomalya at questionable flood control project. Yan ang inuumpisahan na ni Pangulong Marcos Jr. Ito yung tinatawag natin due process, proseso talaga, no? Kailangan masilipin talaga ang ibang mga pagkakasala nila, yung hindi pagbayad sa tamang buwis. Ayan, no? Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, magsasagawa ang BIR ng investigasyon at audit sa mga kontraktor na ito. Saad ni Lumagi, titingnan namin kung tama ang buwis na re-report ng mga contractors mula sa flood control project at sa iba pa nilang government project. Dagdag pa niya, kasama rin umano rito ang pagsusuri sa mga ghost projects. Para sa ghost project, susuriin namin kung nag-report sila ng cost at expenses. Maganda ito. Diyan talaga inuna, no? Sinisilip talaga diyan, sa akin naman, sa nakikita ko, kung yung flood control ginagatasan ng gobyerno, for sure, pati diyan sa tax na yan, hindi nagbabayad ang mga yan Kung mapanatunayang nagdeklara na gastos para sa ghost project, mahaharap ang mga contractor sa tax deficiency assessment. Posible niyang bawiin o hindi i-renew ng BIR ang kanilang tax clearance certificates na magdidisqualify sa kanila mula sa mga susunod na public biddings. Ayan. Bahagi ito ng kampanyang Fearless, Aggressive enforcement activities ng BIR laban sa tax evasion at faking claim sa mga kontrata ng pamahalaan. Ayon pa kay Lumagi, agay paktay kayo ngayon. Ayan, delikado tayo dyan mga bes. Laman ng mga balita ang issue ng flood control projects dahil daang bilyong pisong halaga ng buwis ang involved sa mga projects na ito. Alinsunod sa directive ng ating mahal na Pangulo, magkakaroon na rin ng investigation at audit ang BIR sa mga contractors ng flood control projects. Aalamin natin kung ang mga contractors ay nagbabayad ng tamang buwis mula sa kanilang mga government projects. Para sa mga ghost projects, sisilipin natin kung nagre-report sila ng costs and expenses patungkol sa nasabing project
At kung nagre-report sila ng cost at expenses sa isang ghost project, papatawan natin ng kaukulang tax deficiency dahil hindi tama o legal ang pagre-report ng costs at expenses dahil wala naman silang ginawa. Maaaring i-compare ang nireport nilang mga costs and expenses sa mga projects sa mga audit ng iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy kung tugma ba ang mga nireport na costs at expenses sa audit ng ibang ahensya. Ang ginagawa nating investigasyon na to ay para sa ating fearless and aggressive enforcement activities. So yun mga kababayan, abangan po natin ang mga resulta ng investigasyon. Ay, masaya pag nakita natin na makulong mga yan para madala sila. 'Di ba? At learn and lesson sa mga gusto pang makipagkontrata sa gobyerno at gagatasan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pundo, no? So yun mga kababayan, abangan po natin ang resulta ng investigasyon na ito. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Babu!